Part 2 ng NBA edition ng Did You Know? Let's go! Alam mo ba na si LeBron James ay isa sa mga co-owner ng Liverpool FC at Boston Red Sox? Oo, habang nakikipagbardagulan si LeBron sa NBA court, ay kumikita din siya sa ibang liga o sports. Yan ay dahil may stake si LeBron sa Fenway Sport Group, isang malaking kumpanya na pagmamay-ari ng iba't ibang mayayamang negosyante sa US. Sila din ang may hawak o majority owner ng ilang sikat na sport teams tulad ng Liverpool FC ng Premier League, Boston Red Sox ng Major League Baseball at Pittsburgh Penguins ng NHL o hockey. At may investment din sila sa mga media companies, stadiums at esports. Iba din mag-invest ang lolo Bron nyo. Alam mo ba kung ano yung Celtics sa team ng Boston? Well, ang Celtics ay tumutukoy sa mga ancient tribes sa Europe, specifically sa Ireland, Scotland at Wales. So pag sinabing Celtic, matik konektado yun sa Irish culture. Noong 1946, gusto ng founder ng team na si Walter Brown na i-reflect ang lakas ng Irish-American community sa Boston. Dahil madaming taga-Boston ang may Irish roots. May celebration din ng Irish culture every year na St. Patrick Day. Si St. Patrick ay patron saint ng Ireland. Yung celebration tuloy nila mukhang Boston Celtics Day din. Yung dahon na nakikita nyo sa logo ng Boston ay 3-leaf clover na kung tawagin ay shamrock. Yung mascot ay si Lucky the Leprechaun. So lahat ng yan ay inspired sa kultura ng Ireland. Alam mo ba na si The Big Fundamental Tim Duncan ay isang competitive swimmer bago pa naging basketball player? Ang specialty niya ay freestyle swimming at isa sa mga pangarap niya ay makalaban sa Olympics para sa bansa niya. Pero noong 1992, hinagupit ng malakas na hurricane ang kanilang isla. Nasira yung kanilang swimming pool na pinagpa-practicean niya. At takot naman siya sa open water training dahil sa may shark sighting sa isla. So napilitan siyang mag-shift ng sport. So from Virgin Island, lumipat sila ng mainland at yon, basketball ang napili niyang sport. Ganun-ganun lang, biglang naging 2-time MVP, 5-time champ at naging Hall of Famer pa. Napilitan lang magpalit ng sport sa lagay na yan. Alam mo ba yung Clippers sa LA Clippers? Hindi yun yung nakikita mo sa barbershop. Ang Clippers ay isang uri ng mabilis na barko noong 1800s na ginagamit pang transport ng goods gaya ng tsaa, spices at madami pang iba. Actually, sikat yun dati sa California coastline lalo na sa San Diego, ang dating home team ng Clippers. Pero dating Buffalo Braves ang tawag sa team. Pero noong 1978, yung team ay nilipat sa San Diego at naisip nilang pangalan na is something na may local flavor. At dahil madaming Clippers ships sa harbor noon, pinangalanan nila ang team na San Diego Clippers. Pero noong 1984, lumipat na sila ng Los Angeles. Pero hindi na binago yung Clippers, kaya naging Los Angeles Clippers. Pero kala ko talaga panggupit yun eh. Alam mo ba na si Michael Jordan, ang kinikilalang GOAT ng karamihan, ay nakat sa varsity team nung high school? Noong sophomore year ni MJ sa Laney High School sa North Carolina, ay sumubok siyang makapasok sa varsity team. Pero hindi nakuha. Bakit? Dahil maliit daw siya kumpara sa ibang players at hindi pa daw fully develop ang laro niya. Ang sakit nun, pero ginamit yun ang motivation ni Jordan. So, tamang jogging, training, gising ng maaga, shooting drills, at lahat ng pwedeng gawin para gumaling at matanggap sa varsity team ay ginawa niya. At nung sumunod na taon, doon pa lang siya napili at nakapasok sa varsity team. At yun na ang simula ng sunod-sunod na achievements niya. NCAA champion, 6-time NBA champion, 5-time MVP at recently, nakakuha ng pinakamadaming boto para sa pagiging greatest of all time. So, para sa part 3 ng ating Did You Know NBA edition, palike muna ng video, baka naman. At don't forget to follow or subscribe and always stay clutch. Peace!